during the pandemic na-stroke ako nun, eh. So ito, tumabingi yung mukha ko. Almost 2 years ko na yun. Nung kinonsult ko na yung accountant, nag-comply na ako. Mas malaki pa yung penalty ko dun sa gusto kong matipid. Yun, kung gusto naman talaga nila makatipid sa taxes, meron namang way na legitimate. Hello everyone, this is Ferdinand Donesa, your FN Station host, at isa na namang Nego Kwentong Pangarap at Tagumpay Podcast ang pag-uusapan natin ngayong araw na to. So if you're a long-time employee who is an aspiring entrepreneur, then stick around and watch this video until the end. Our guest for today is a CPA professional from UP Iloilo. She is also a former employee and now the Rotary Club President of Pasay Libertad, President of JYL Business Solutions, President of Innovation Enterprise Solutions, and President of TaxHelp 13 Innovation. And without further ado, let's all welcome my good friend, Ate Jo. Thank you for being here, Ate Jo. Salamat nakasama kita. And I know you might be doing something else, pero pinaunlakan mo ako na makasama kasi I'm sure meron kang value na gustong i-share sa ating mga audiences. Ano ba yung pagkakilala sa'yo, Ate Jo? Ano ba yung businesses mo or affiliations mo or any family background that you can share naman to our listeners? Hello everyone. So I'm Jorisa Asis. I am the current president of Rotary Club of Pasay Libertad. And I'm also the president of JYL Business Solutions. So, isa akong CPA. I've been a CPA for 20 years na. Wow. Yeah, at hindi pa pala 20. Magto-20 pa lang. So 19 years as CPA. And then medyo matagal na ako nag-work sa Metro Manila. Simula nung nag-CPA ako, dito na ako. Pero ang background ko talaga is Bisaya. So galing ako ng Bukidnon, doon ako lumaki. And then nag-aral ako ng Iloilo for 5 years sa UP Visayas. Doon din ako Nice. nag-review actually ng board exam. Para sa board exam pala. Kwento ko naman, Ate Jo, ano ba yung mga work experiences before? Ayun. So, nung nag-work ako dito sa Metro Manila, una ko talagang naging work is as auditor sa isang maliit na accounting firm. And then, nung naging supervisor na ako, lumipat ako ng KPMG. So, dati siyang Manabat San Agustin. Doon ko tinapos yung required na 3 years experience para makapirma ako as external auditor. Okay. So, after becoming an auditor, external auditor pala ng KPMG, nag-work na ako as finance manager sa isang transport company. And then from there, doon ko natutunan yung mga need ng mga business owners na hindi lang pala basta audit, kundi pati taxation. So from that experience, nag-focus na ako doon sa managerial and taxation part ng accounting. So hanggang ngayon, yan yung ginagawa ko. Wow, ang tagal mo na pala talaga sa industriya, no? Yes. So, 5 years lang ako nag-work and then after that, nag-freelance na ako. So, yung managerial accounting kasi naka-focus doon siya sa financial reports, sa needs ng management for decision making. So, meron kang financial report na gawa ng accountant mo. So, from there, i-analyze yon ng isang managerial accountant. Tapos, titingnan niya kung alin yung pwede mong improve sa business and alin yung mga areas ng operations mo, sales, and other areas ng business mo na may kinalaman doon sa figures. Kung baga, example, kung ang sales mo ay mababa, so ano yung reason na mababa yung sales? Probably, mababa yung leads. Or kung marami kang leads, baka yung quality ng leads mo. So yung mga results ng financial reports natin, ina-analyze yun ng isang managerial accountant para ma-translate niya on how the company can improve its performance. Okay. Sobrang importante pala yung yung niche mo na yan, Ate Jo. Yes, so very niche siya kasi kailangan ng experience para magawa mo yun. Actually, since matagal mo na siyang ginagawa, gusto ko ring malaman yung ugat, no? So, sabi mo, nakapagtapos ka ng course sa Iloilo, napag-exam ka na rin doon. Ano yung first job mo nung pagka-graduate mo? Yung first job ko is as bank officer ng isang rural bank doon sa amin. But then, hindi ako tumagal doon kasi na-bored ako doon sa work. So, parang clerical lang kasi siya, di ba? Parang maghihintay ka na may maglo-loan. And so, loan officer ako actually. So, pag may mangutang, marami akong gagawin. Pag walang mangutang, wala rin akong gagawin. Okay. So, medyo na-bored ako. Yun yung ang tagal matapos yung 5 o'clock. Yung 8 to 5 yung work ko. Sabi ko, ang tagal naman, alas 4 pa lang, isang oras pa ako maghihintay. Tapos saktong alas 5, uuwi ka na, yung bitbit mo na yung bag mo, ganun. So, sobrang bored ako. So, 3 months lang ako doon. Okay. And then right after Ayan. that? After that, medyo tumulong ako sa nanay ko sa business.
Ayan, and then nung medyo na-realize ko na gusto ko nang mag-pursue ng pagiging accountant ko, ayun, so nag-review ulit ako. So that was 2 years after ko mag-graduate. Okay. Nag-review ako para sa board exam. And then, so huminto talaga ako ng work at that time. Naka-focus lang talaga sa examination and review. And then after that, naging CPA ako. So karamihan ng mga nasa board exam or nasa dorm namin, karamihan kasi ang gusto ay mag-audit. So gaya naman ako. So Okay. sabi ko, sige mag-audit din ako, ayan. So Oo. pumunta kami sa nag-apply ako sa auditing firm. Para lang for the sake of our audience, ano ba yung ginagawa ng isang auditor? Yun. So, ang isang auditor, ang ginagawa niya, yung trabaho ng accountant, nire-review niya yon, and then after the review, magbibigay siya ng opinion niya kung presented fairly ba yon. So, ibig sabihin, tama ba yung presentation, yung mga disclosures, justified ba yung mga nilagay doon ni accountant, ayun. Pero ang tinitingnan lang doon is materiality. So, ibig sabihin, hindi mo masasabi na perfect na yung FS. Pero materially, fair siya, fairly presented. Okay. Yun yung ginagawa ng auditor. So, nagbibigay lang talaga siya ng opinion tungkol doon sa gawa ng accountant. So, accountants versus bookkeepers versus auditors versus tax consultants. Yan, madalas kasi na may mix up yan eh. Yan. So, yung bookkeeper kasi more on recording. So, sila yung nag-aayos ng papers, sila na yung nagre-record. Sila yung naglalagay sa libro nyo. Kung ang libro nyo ay manual, sila yung nagsusulat dyan. And then kung ang libro nyo ay computerized, so sila din yung nag-i-input dun sa computer system nyo or accounting system. Si accountant naman, siya yung bumubuo ng report. So, i-check niya yung gawa ni bookkeeper, tapos pagtingin niya tama yun, gagawin niya yung report. Okay. Siya yung bubuo ng financial statements na tinatawag. Income statement, balance sheet, yung other reports na kailangan ng management. Si accountant yun. Siya din yung magbibigay ng analysis. Yun. So, si accounting, may different areas yan. So, mayroong management accounting, merong general accounting, Oo nga. may cost accounting. So, depende sa laki ng business. So, habang lumalaki yung business, nandi-divide yung work. Kasi may nakafocus lang sa cost. May nakafocus lang sa general accounting, yung nagre-review ng entries ng bookkeeper. Meron naman nakafocus dun sa decision making, nag-a-analyze ng report, tapos nagbibigay ng insights dun sa management, yun yung managerial accounting. Ayun. And then, meron tayong external auditor at saka internal auditor. So, si external, ang ginagawa niya, nire-review niya yung gawa ni accountant. Normally, si general accountant yun. Yung nire-review niya yung work at nagbibigay siya ng opinion based dun sa report na ginawa. Si internal auditor, nire-review niya yung process na nagli-lead into preparation of financial reports. So, example, yung bookkeeping process, yung sa inventory process, yung recording ba, ay yung acceptance ng inventory, yung recording at saka yung reconciliation, nasusunod ba based on the company policies and procedures. So yun naman yung ginagawa ng internal. And then si tax consultant, siya naman yung nahihingian natin ng advice regarding sa taxes natin, paano makatipid ng tax, na hindi mo naman kailangan dayain si BIR. Yeah. Diba, paano mo ma-maximize yung mga benefits na binibigay ng government Yeah. sa mga maliliit na businesses. And then, paano mo naman ma-maximize yung mga binibigay na incentives ng BIR. So, example, pag maliit ka pa lang, pwede kang mag-BMBE. Pag malaki ka na, pwede kang mag-apply as BOI company, under BOI, Board of Investments. Ayun. So, with that, you can maximize the incentives na binibigay ng mga agencies natin sa government. Yan. Magandang realization natin dyan. No? Kasi totoo yan. Yung iba, kaya takot din sila mag-business kasi natatakot sila magbayad ng tax. Without knowing, meron talagang incentive. Actually, yung tax, di ba, yung tax code natin, it is made to really incentivize and para matulungan yung mga negosyante talaga to really maximize the business itself. Kumbaga, dinesign talaga siya para tulungan yung negosyante, di ba? Yun, kung gusto naman talaga nila makatipid sa taxes, meron namang way na legitimate. Yes. And we also have to contribute to the government. Yes. Kasi diba, yung dinadaanan natin na streets, Yes. yung mga nagpapatakbo ng government natin, yung mga teachers ng public schools, state universities, so lahat yan, ang pera niyan nanggagaling sa taxes natin. Yun, yung mga coast guard natin, yung mga military natin, so lahat yan. So paano makakasurvive yung government if we don't pay our taxes? Yeah. So we also have to do our part in contributing dun sa taxes. Pero syempre, i-maximize natin yung incentives para naman, hindi naman tayo mahirapan as business owners. Yeah.
Kasi 'di ba kung puro ka naman bayad ng tax, edi wala ka ng ganang mag-ano niyan, mag-business. So, Tama. dapat meron ding matitira for you, Oo, kasi ayan. yung iba kaya ko rin natanong 'to Ate Jo kasi, ako initially nung una nung nag-i-start pa lang ako, takot din ako diyan, eh. Mm. Kasi totoo yun, eh, 'di ba 'pag hindi mo alam matatakot ka talaga. Pero Yes. once na nalaman mo na siya, dun mo na buti na lang pala 'no. Kasi before Mm. nung nag-i-start pa lang ako ng business, ako pa yung mismong nagsa-submit ng mga papers. So, ako mismo gumagawa nung ano ko, percentage tax. Kasi sabi ko sa sarili ko, bago ako kumuha ng accountant, gusto ko malaman 'to. Para at least, Mm. alam ko hindi ako lolokohin ng accountant ko. At the same time, may language, same language na naintindihan ko siya. So, ginawa ko siya for a year, I think, almost 2 years ko siyang ginawa. Hindi siya perfect actually. Nung nagpa-consult na ako sa accountant, kasi totoo yun, nag-aaral ako ng YouTube lang talaga, pero hindi ako consult Mm. talaga sa accountant. Kasi nga, meron ako mentality na mahal ang accountant, mahal ang retainers fee, Mm. ganyan. Without knowing, yung almost 2 years ko na yun, nung kinonsult ko na yung accountant, nag-comply na ako, mas malaki pa yung penalty ko dun sa gusto kong matipid. Yes, Oo, kaya nangyayari yan madalas. yes, kaya buti na Ayun, lang kaya nga talaga. Kaya buti na lang talaga kahit gano'n, sabi ko buti na lang kumuha ako ng accountant kasi kung tinuloy ko yung ginagawa ko, although may tumatama naman, kaso sa atin kasi 'di ba, 'pag may konti kang mali mape-penalty ka talaga. Kaya buti na mm, lang kumuha ako ng accountant na, kaya sabi ko since alam ko na siya, natutunan ko na siya, hindi ko sure kung meron akong sablay, dun ko nalaman na may sablay ako. And thankful mm, ako at kumuha ako dahil natama na yung sakit sa ulo ko. yes. Nabanggit mo Ate Jo na tumigil ka after mo ng work, nung first job mo, nag-review ka na it took you about 2 years to review 'no? And then na-mention mo, Mm. nag-help ka sa business ng nanay mo, tama ba? Yes. So, actually small business lang yon. Yung nanay ko kasi nagtitinda sa palengke. Hmm, So, yun talaga yung livelihood namin sa family nung maliit pa kami. So, meron kaming maliliit na tindahan sa palengke. So, yung nanay ko nandoon, nagtitinda sa palengke. And then yung tatay ko naman is a farmer. So, siya yung karamihan ng mga items na binebenta namin sa palengke. Harvest din namin. So, wow, may ibang hindi namin harvest ng mga kilala namin, pero marami doon harvest din namin. So, okey. yun yung tinitinda ng family ko. So, nung time na yun, nung hindi ako nag-review kaagad, so tumulong ako dun sa nanay ko. Hmm. Mas gusto ko yung work na yun kaysa sa nasa bank ako na maghihintay ako mag-aalas 5. Ayun. Mm. Kaya lang kasi nung nandun na ako, so siyempre 2 years akong nabakante, nandun ako Mm, sa tindahan naman sa palengke. Ang daming nagsasabi sa akin, "Uy, Jo, sayang, bakit hindi ka nag-board exam?" Gano'n. mm. So parang may time na halos lahat ng nakakasalubong ko, yun yung sinasabi sa akin. So parang, "Ano ba, hindi ka ba talaga magbo-board exam?" Gano'n. Hmm, So hanggang sa kakasabi nila ng gano'n, may isa akong sabi ko, mag-try nga akong mag-apply ulit sa bank. And then, nung nag-exam ako, yung bank manager na nag-interview sa akin, sabi niya, "Alam mo, sayang ka, ang taas ng score mo, bakit hindi ka nag-take ng board exam?" So, nung sinabi niya sa akin yun, and syempre since bank manager yeah, yun, so parang ano, may influence siya sa oo. akin. So, sabi ko, "Oo nga 'no, bakit ba hindi ako nag-take ng board exam?" Ayun, so dun ko parang natauhan na ano, so mag-take nga ako ng board exam. Ayun, so nag-decide ako na mag-take ng board exam instead na mag-pursue dun sa application ko for employment. And then, yun, pagkapasa ko, diretso na ako dito sa Metro Manila. Okey. So, parang hindi mo kinount sa employment years mo yung first job mo 'no? Hindi na, kasi ano, oo, actually kung ika-count ko siya, kasama yun, more than 20 years na talaga ako nag-work. Pagdating mo sa Manila, ano kaagad yung naging work mo nun? Ayun. So, since karamihan sa kanila ang path na gustong tahakin ay maging external auditor, at saka magaling kasing mag-ano, mag-career orientation yung mga external auditing firms. Yan, Okey. kaya sabi ko, sige, gusto kong maging external auditor. Ate Jo, for the sake of our Ayun. audience, ano ba yung pinagkaiba ng internal auditor tsaka external auditor na yan? Ayun. So, yung internal auditor is para yun dun sa company itself. So, i-audit mo yung operations, yung financial reports ng company, and then reporting ka sa board of directors ng company. So, for internal use lang yon. Hmm, Yung external auditor, hindi ka reporting sa board of directors, but then accountable ka sa public. I So, see. ibig sabihin, yung pipirmahan ng external auditor na report, pwedeng gamitin yan sa korte. It will be considered as a public document. Kaya Hmm, in terms of work, mas marami ang work ng internal kasi bubusisiin mo yung mm, process flow nila, mm, yung kanilang documents, yung how they conduct their business. I see. Yun. Pero sa external, ang titingnan mo lang doon yung financial reports, yung compliance, yun. So in accordance ba yun dun sa laws and standards
na nagre-regulate sa kanila. So example, ang nagre-regulate ay SEC. So lahat ba ng reports in accordance dun sa reporting standards I see. ng SEC as a regulatory body. Paano yung naging transition mo? Kasi kaya ako tinatanong natin Joke kasi mostly, ang audience natin talaga is mga empleyado, mga long-time employees na gustong mag-business. Pero hindi sila makatalon sa business dahil, alam mo yun, because of fear or doubts or probably walang guide. So with your experience and in how you did it, pwede bang i-share mo kung paano ka nag-transition to business? Ayun. Sa akin naman, actually by force, by force ba yun? Ayan. Kasi nung time na nagkaroon ako ng pangalawang anak, nahirapan akong mag-alaga sa anak ko. I see. So, kailangan maging flexible yung time ko. So, nung first son ko, minsan dati dito sa Metro Manila, alam niyo naman yun, mahirap maghanap ng Yeah. kasambahay. Totoo. So, nagkaroon kami noon ng kasambahay na on and off. Ibig sabihin, kasi ano siya eh, stay out. So minsan, natid ko yung anak ko sa school, bigla na lang sasabihin niya sa akin na hindi niya masusundo, nasa office na ako, di ba? So ang mangyayari yan, bigla akong babalik ng bahay para kunin yung anak ko kasi wala siyang kasama doon. Ayun. Tapos dumating talaga sa point na uma-absent ako kasi nga walang magbabantay sa anak ko. So sabi ng ng boss ko, dalhin mo na yung anak mo dito sa office. So naging yaya ng mga office mates ko yung naging yaya ng anak ko yung mga office mate ko for some time, ayun. So siyempre nakakahiya naman yun dun sa boss ko. Although okay lang sa kanya kasi single naman siya. So sabi ko kailangan ko ng flexible na working hours, yung makokontrol ko yung time ko. And then hindi siya more of income at that time hindi ko talaga naisip yung income. Yeah. It's more on flexibility lang talaga. Tama. So by force na nangyari yun. Yeah. Paano yung procedure nun, Ate Jo? Paano mo siya unti-unting ni-let go at unti-unting sinistart yung business mo that time? Nung time na yun, nagsabi ako sa boss ko na, dalawang boss ko sinabihan ko, yung first employer ko at saka yung last employer ko. Sabi ko, mag-stop na ako mag-work. Kasi nga, mag-freelance na lang ako as external auditor kasi nahihirapan ako dun sa time. Ayun. So, sabi ng boss ko, okay, sige. Nung una, hindi siya pumayag. Nung huli, pumayag na din. Ayan. Tapos yung first boss ko, kasi syempre, yun yung naging mentor ko eh. So, parang nagkaroon ng relationship talaga. So, sinabi ko din sa kanya, sir, mag-freelance na ako as external auditor. Naayos ko na yung accreditation ko. So, nung nalaman niya, sabi niya, gusto mo ng client? Sabi ko, sige po, pag meron. So, sabi ko, pero uwi muna ako ng Bukidnon, sabi ko gano'n. Sabi niya, sige. Edi umuwi ako ng Bukidnon. Hindi ko naman alam na mabilis siyang maghanap ng client for me. So, umuwi ako ng Bukidnon ng almost 1 month. Tapos, nung bigla siyang tumawag sa akin na, Jo, may client ka na. Wow. Sabi ko, ha? Sabi ko gano'n. Nasaan na ba? Na-process mo na ba yung accreditation mo? Ganun. Kasi sabi ko, sir, hindi pa. Ayun. So, ang ginawa niya, siya yung gumawa ng kontrata ko. Sabi niya, problemahin mo na lang, i-register mo na yung yung firm mo. So, ni-register ko yung firm and then, siya yung naghanap actually ng first client ko, yung very first ko na employer. Dito sa Metro Manila. Wow. Ayun. So, very And ang supportive rate siya, no? Yes, very supportive. So, very thankful ako na nagkaroon ako ng mga employers na gano'n. Yeah. So, that was my first client sa Cebu yun. 1 week ko lang siyang gagawin and then ang retainer fee is kalahati na ng sahod ko. Wow. So, natuwa naman ako. Siyempre, mayroon pa akong 3 linggo eh. Sabi ko, ay, Oo. may 3 weeks pa ako, may gagawin pa ako. Pwede ako magbantay ng anak ko or maghanap ng ibang racket for the next 3 weeks, gano'n. So, 1 week lang ako sa Cebu. And then all expenses paid. So, nakakatuwa din. So, sabik sa travel, sa Yeah. kain, masarap pagkain sa Cebu. Ayan. So, na-enjoy ko yun for 3 years. Yung travels ko sa Cebu. Ang galing din ng transition mo pala. No? Bale, Ate Jo, nag-start ka nung the same mismong employer mo, yun din nag-lead sa'yo to freelancing. And then at the same time, yung same boss mo, siya pa yung nagbigay sa'yo ng first client mo. Mas naging smooth yung transition mo, no? Yes. So, actually hindi ko ine-expect yun kasi kung titingnan mo competitor namin siya eh. Yeah. Pero ang nangyari, naging collaboration. So, sila yung external audit, ako yung sa accounting. Galing. So, yun. So, dun nag-umpisa yung yung journey ko as a freelancer. And Yan. then, yung accreditation process, ilang years ba yan bago maging accredited ka? Actually, mabilis lang kasi nakumpleto ko na lahat ng requirements before ako nag-decide as freelance. So, kumbaga, kinokolate ko na lang yung mga kailangan kong i-collate na data. Pero na-complete ko na yung years of experience, yung trainings,
Kasi mahilig talaga akong mag-training before. So, naipon ko na yun ng hindi ko nalalaman. Na Yan. magagamit So, mo pala. yung yes, na Galing, magagamit ko pala siya. ang galing. Ayun. So, So, nagkaroon ako ng maraming time at the moment na nag-freelance ako. after the freelancing, eto na, diretso na kay JYL. Tama ba, Ate Jo? Hindi pa siya JYL, may iba pa kaming business before the Hmm. pandemic. Ayun, so after ko mag-freelance, so 6 years akong freelance. So at that time, happy na ako maging freelancer. So pa-project-project, pasulput-sulput yung project. Pero happy na ako kasi every time na may na tax season, marami akong Yeah. collection. Yes, Tapos totoo. after nun, magbabakasyon ako ng matagal, siguro 1 month, 2 months, ganyan. Tapos balik ulit ng tax season. Mm, So okay na ako sa ganun. mm. And then, so minsan nabo-bored with, 'di ba, pag paulit-ulit mo siyang Yeah. ginagawa, nabo-bored ka. So dumating yung point na sabi ko gusto ko mag-aral. Hmm, So nag-enroll ako ng computer engineering wow. sa UP Diliman. And then at that time habang naghihintay ako ng classes kasi ang start ng classes ay January and then November wala akong ginagawa. Mm. So sinabihan ako ng isa kong friend, "Jo, gusto mo umattend ng training, buy one take one kasi. So Oo. sa'yo yung isa, sa'kin yung isa. Ayun, hati tayo sa fee." Okey, okey sige attend tayo ng training. So attend lang para lang samahan ko lang siya para to buy time kasi Mm, wala naman akong ginagawa. Hindi pa siya tax season, eh. mm. Then hinahintay ko yung start ng classes. So during the training, merong isang speaker dun, eh. So yung friend ko gustong-gusto niya yung speaker, eh, ako naman wala lang, passive lang kasi nga napilitan lang naman ako Mm, dun. Pero may nag-ano kasi sa'kin, may sinabi siya na nag-stick talaga sa'kin. So, ang sabi niya nun, kung ang ginagawa mo, alam mong ginagawa mo ay mabuti, so it's your responsibility to tell it to others. And it's your responsibility to market yourself. Yun. So, nung sinabi niya sa akin yun, or sinabi niya actually sa audience, hindi sa akin. So, parang sa akin niya sinabi eh, kasi mm. natamaan ako dun eh. Yeah, Sabi ko, oo nga no, di ba? It's my responsibility to tell it to others and to market myself. yeah. Yun. So, instead na maging satisfied lang ako na nakatambay, hintay kung Mm, kailan maging tax season ulit. Ayun. So, why not expand? So, dun nagsimula yung idea na mag-work together kami ng friend ko na nag-invite sa akin doon sa hmm. seminar na yon. Siya actually nag-convince sa akin kasi nung kino-convince niya, sabi ko, ayoko ng empleyado, ayoko ng Yeah. sakit ng ulo, ayoko ng maraming kliyente, gano'n. Choosy. Oo. Ayun. Sabi ko, okay na ako sa meron ako eh, kasi financially medyo okay naman na Mm, susupport naman yung needs ko. mm. Ayun. At that time, pero nung sinabi niya sa akin, sige na, hindi to para sa'yo, para sa kliyente na hawak mo. Ayun. Yeah. So nung sinabi niya sa akin yon, sabi ko, okay, sige, para sa kliyente. Yun talaga yung iniisip ko nun, para sa kliyente. Mm, So, nag-business kami together and then doon na nag-umpisa yun. So, unfortunately, nag-pandemic. I see. So, during the pandemic, na-stroke ako nun eh. So, Oh, ito, tumabingi yung mukha ko. talaga? Ayun. So, sobrang stress. Yan, Oh, syempre mga accountants, kami yeah. affected talaga kami noon kasi yung mga kliyente namin stress na Yeah. stress, pati kami stress. Ayun. Hindi ako pwedeng mag-work nung time na na-stroke ako. Mm, And then yung client, syempre hirap na hirap sila. And then maraming nagsara actually, more than half ng clients namin at that wow. time nag-close. So nag-file lang kami na zero filing. And then may mga naiwan. So at that time 25 yung accountants namin eh. Dami. And then dun sa mga remaining na accountants, pina-absorb namin sa clients. So Mm, sabi namin sa clients, hindi namin kayo kayang i-handle lahat ngayon kasi nga mahirap dahil nga yeah. na-stroke ako. So yung business partner ko nahirapan siya kasi sobrang Yeah. dami, biglang bagsak lahat sa kanya eh. Yeah. Ayun. So sabi namin, yung mga na-train namin na mga staff, ipapa-absorb na lang namin. So pina-absorb namin yun sa mga clients namin na nag-ooperate pa. So yung mga hindi na nag-ooperate, nag-file na lang kami ng no transactions or Mm, zero filing na tawag nila dun. After nun, so nag-pandemic, 2 years. Nung 2022, sabi ko, medyo magaling na ako nun eh. yeah. Sabi ko, pwede na siguro start ulit. And then, syempre, nakapagpahinga ng 2 years. Mm, So, napag-isip-isip ng konti. yeah. So, sabi ko, so, kaya kami nahirapan nung time ng pandemic kasi halos lahat ng clients namin pinupuntahan talaga. I see. Manual yung ginagawa. As in, Mm, yung team namin yung naggagawa ng transactions. oh, So, mahirap mag-travel. yeah. At the same time, sanay yung clients namin na yung records nandun sa office nila. Oh, okay. Tama. Mm. So, during the pandemic, na-realize ko na importante yung online, Yeah, ang system mo. totoo. So, nung time na yun,
nakapag-isip-isip ako at saka dahil hindi ako allowed mag-work at that time, pinagbawal ng doktor, eh. So, ang ginawa ko lahat ng mga system na nakikita ko sa Facebook, mag-search ka kasi ng isang system, ang next mo na newsfeed puro system na, eh. Yes, totoo. Pinag-demo ko sila, ayan demo lahat sila, ang dami-dami nilang nag-demo Ah, sa'kin. So, namili ako ng system, ang ayun. galing. So, dun ko naman naisip na system na dapat, ayun. And then Kaya dun yung business namin, system yung naging mm, foundation. parang accounting system na siya talaga. Yes, yes. Dun na nabuo si JYL. Yung JYL, pangalan namin yan na magpa-partner. Okay. Yan. Kada Galing. try kasi namin ng name, hindi ina-accept ng SEC. Yes, totoo. Nire-reject lagi, wala kaming maisip. Sabi niya, initials na lang kaya natin. Ang saya lang din nung naging transition mo kasi parang hindi siya ganun ka complicated. Kumbaga parang ibinigay na rin ano. Pero despite that, kasi gusto ko rin maging maintindihan ng audiences natin na hindi laging smooth ang business eh. May mga challenges. Yes. So, being a business owner for the longest time, ano yung mga naging mga biggest challenges mo? Aside dun sa nagkaroon ka ng health issues, ano pa yung ibang maging challenges mo na really nasubukan ka, Ate Jo? Ayun. So, number 1 talaga employees. Yun, number 1 challenge ng business is employee. So, dumating kami sa point na sasabihan ko talaga yung mga employees ko na mag-resign. Kasi nagkakaroon na ng attitude problems, insubordination. Yeah. Yun, so medyo stiff ako pagdating sa ganun, eh. Mm. Actually naman pagkakasabi ko naman kung talagang hindi sila happy, it's better na Yeah. na i-let go sila and maghanap sila ng other work na mas bagay sa kanila. Ayun. And then, so number 2, pag nag-uumpisa ka kasi financially talaga unstable. So, Yes. normally, marami akong mga kasama sa audit na hindi nakasurvive, bumalik sa employment. Actually, ako naisip ko din yun minsan, eh, Talaga. bumalik ng employment. Kasi siyempre 'pag freelance ka, ikaw mag-aasikaso ng client, wala kang mapagtanungan, wala kang kausap, sarili Yes, mo lang. tama. Ayan, lalo na 'pag hindi ka mahilig makipag-network sa ibang accountants din. So, ang hirap nun, yun. So, 'pag naman, 'pag nasa business na, kung hindi ka na freelancer, may kausap ka nga, kaya lang challenge naman dun yung capitalization dahil marami kang gastos, additional. Example, magre-rent ka ng office, kung freelance ka Yeah. kasi hindi mo kailangan ng office. Pero 'pag may business ka, alangan namang sa bahay mo mag-o-office yung mga staff mo. Tama. Ayan, and then siyempre dahil business 'yan, kailangan ng sales and marketing. Yes. Mas marami kang 'di ba, may business partners ka, eh, nag-e-expect sila na mag-perform ka sa business mo as a leader. Ayan, may mga pressure from the business partners, pressure sa clients, and then pressure sa team. So, medyo maraming pressure Yeah. 'pag nasa business. Totoo yan, Ate Jo. Danas natin talaga yung mga pressure. Minsan yung mga pressure na nakakaiyak na lang ano, tama ba? Oo, may time talaga dati na bakit gano'n, sila lahat sumahod, ako hindi. 'Di ba? Nag-abono ka na, tapos hindi ka pa talaga sumahod. Pero despite na ganun yung feeling minsan nating mga negosyante, mas lamang yung yung purpose talaga, no? Gaya nung narinig mo dun sa nagto-talk nung last time, nung naging na parang na-push siya yung mag-business. Kasi yun yung gusto ko ring maintindihan ng mga aspiring entrepreneurs, no, na hindi talaga about money to, eh. Yes, money is Yes. part of the business and it's a bonus, 'di ba? Pero mas lamang yung purpose, no? Kasi hindi mo siya ipu-push talagang gawin kung yung pera lang yung habol mo. And kung pera lang yung habol mo, hindi siya magandang foundation ng business. Tama ba, Ate Jo? True. Kasi kung as accountant, honestly, kung nagfi-freelance ako, mas marami akong income personally. Kasi sa akin lang lahat 'yun mapupunta, eh. 'Di ba wala akong kahati. At the same time, isipin ko lang sarili ko, hindi ko isipin yung ibang tao. Yung sarili ko, kliyente ko, gano'n lang yung Yeah. cycle. So, mas simple, Mm. mas flexible. Pero 'pag business kasi marami kang iko-consider. Iko-consider mo yung business partners mo, Yes. iko-consider mo yung policies niyo sa company, iko-consider mo yung employees. Ayun, so maraming dapat i-consider na minsan nakakadagdag siya sa stress. Siyempre bilang negosyante since na-enjoy mo na 'yan, ilang years ka na rin sa negosyo, ano yung masasabi mong buti na lang kahit na stressful ang pagiging negosyante, tinuloy ko 'to. Ano yung mga wins mo because of your business? Ayun, so siyempre wins, marami akong natulungan na nagkaroon ng work, it's number 1. So maraming dating team namin na mahiyain na hindi alam kung paano mag-take off sa career nila, na sa amin sila nag-umpisa. Wow. Okay, so nawala yung pagiging mahiyain, ayun, na-build talaga namin yung career nila bago sila umalis sa'min. And then,
'pag nagbi-business ka kasi, aside sa na-spread mo yung wings mo sa team, na-spread mo yung wings mo din sa network. Yeah. So, may katulong ka pag-operate ng business. Tama. So, merong gumagawa sa operations, may in charge sa sales and marketing, yun. So, mas na-spread mo yung sarili mo, parang dumadami kayo, yun, nadu-duplicate mo yung sarili mo. So, at the end of the day 'no, na-enjoy mo na rin siya? Kasi parang Yes, actually mas nakakatuwa yung pagne-network. So, dati kasi as accountant siyempre computers lang kami, 'di ba? Computer, bahay, computer, bahay, Oo nga. office, yun lang yung cycle namin. So, hindi ako marunong makipag-network sa iba, hindi ako marunong. But with the Yeah. business kasi mafo-force ka, eh. Lalo na nag-business coaching ako. So, required kami mag-join ng mga networking events, mag-join ng mga networking group. So, dun ako natuto din. Actually, mas natuto ako dun sa experience ng iba kaysa sa sarili kong experience. Kasi mas malalim yung hugot nila kaysa sa akin. Yung hugot ko, ano lang yan eh, simple lang eh. Ayan. Pero yung hugot ng ibang business owners, yung tipong mapapaiyak ka talaga kung paano sila umangat. Yeah. Ayun. So, doon ako na-inspire. Yeah. So, natuto ako doon sa kanilang experience. Yan, gusto ko yung i-highlight yan natin, John, no? Kasi isa yun sa ma-appreciate mo talaga pag yung natututo ka from someone else, no? Kasi Yes. ano eh, ang business talaga, ano eh, endless journey ng learning talaga to eh, no? True. Mm. Ayan, tsaka marami yung ano, yung parang sobrang tindi ng pinagdaanan nila na hindi mo alam na makakabangon. Wow. Ang daming gano'n nung pandemic na time. Mm. 'Di ba nag-down din kami Yeah. noon yung business namin. Pero 'pag naiisip ko, naku, yung si ganito nga, oh, ilang milyon na yung nawala sa kanya, parang barya lang 'tong akin, bakit ba ako nade-depress? Yung parang gano'n. Pero siya nakabangon, so dapat mas makakabangon ako kasi konti lang yung na-loss ko. Yeah. Yun, so yung mga gano'n na instances, nakaka-inspire yung stories ng mga taong nakakasalamuhan natin. Kaya Yeah. very, very good business. And then at the same time, very helpful yung network, Yeah. actually. Very rewarding din at the same time. At ano, 'di ba, at some point kasi yun nga, makikita mo namin natutulungan ka at the same time, natutulungan ka din. Tapos yung meron kasing part ng reward na hindi matutubasan ng pera, no? Yun yung isa sa mga Agree. pinaka masayang part ng pagbe-business, tama ba? True. Yan. Ayan. So, Ate Jo, since ito naman is para sa mga aspiring entrepreneurs naman. Kasi I'm sure kaya maraming hindi makatalon kasi una lang kagad iniisip yung mga negative parts of the business without really realizing kung gaano kasaya at gaano Mm. kadami yung matututunan mo over your employment years when you start your own business. Ano yung mga mabibigay mong advice sa kanila na hanggang ngayon takot pa rin mag-start ng business? And I'm sure kasi ako, I always believe to become a first world country or para maging malagaw ang isang bansa, kailangan natin ng maraming negosyante. And this community that I'm building, which is called Negosyo Revolution, I'm building a community of ethical entrepreneurs. So ano ba yung mga kailangan nilang qualities or ano yung mga advice mo sa kanila para when they jump to business is hindi na sila magugulat? Mm. Ayan, thank you. So, based on experience 'tong advice ko. So, when I started, very smooth talaga, totoo 'yun, very smooth yung journey ko. So, number one, establish niyo yung good relationship Yeah. sa mga taong nakakasalamuhan niyo. Yeah. So, regardless kung employer mo 'yan, colleague mo 'yan, so lahat ng nakakasama natin. So, especially kung starting ka pa lang ng career mo, establish good relationship kasi hindi natin malaman kung sila yung magiging daan natin in the future. So, at mamimit mo sila somewhere. 'Yan, so 'di ba small world, eh. Yes, totoo. Mamimit mo sila somewhere, 'yan. So, in my journey, yung first employer ko, dito sa Metro Manila, siya din yung nagbigay ng first client ko. Yung second client ko nanggaling dun sa second employer ko, na kusa niya ding binigay sa akin. Wow. Yung third client ko galing din sa third employer ko, ay second, sorry, last employer yung kanina, and then second employer ko naman, yung nagbigay sa akin ng third client ko. So Galing. imagine, hindi talaga ako nahirapan maghanap ng kliyente kahit at that time wala akong network kasi sila mismo yung tumulong sa akin. So parang very easy for me yung journey. So at the same time, kailangan faith. Yeah. So, alam mo dapat yung mission mo, bakit mo ginagawa. Kasi kung hindi, may times talaga na, especially yung business, may times na hindi ka makakolekt. Yeah. Nagawa mo na lahat ng service, hindi ka makakolekta. So, parang maawa ka sa sarili mo, di ba? Bakit ko pa ito ginagawa? Hindi naman ako binabayaran. So, kailangan medyo habaan yung understanding kasi may pinagdadaanan lang din yung clients. And then, yung faith. Yeah. Faith mo sa sarili mo, faith mo sa kliyente mo, faith mo sa kay God kasi Yeah. kakapit ka talaga sa kanya Yes. pagdating ng time. Yes, totoo Ayan. yan. So, and then learning, very important yung learning. So, the more na
lumalaki yung business mo, the more that you learn. So the more na tumatagal ka sa work, you keep learning. Yeah. Ang first book na binasa ko about business is Rich Dad Poor Dad. Yes, me too. Yun. So, binasa ko yan nung employee pa ako ng KPMG. At that time, so hindi ko pa afford bumili ng libro. Kasi for me, ang mahal noon, 200 plus yun. At that time, sobrang mahal noon ng 200. So, ang ginagawa ko before, naglalakad ako papuntang Power Books from Wow. KPMG. Binasa ko, doon ko natapos yung Rich Wow. Dad Poor Dad sa Power Books dyan sa Greenbelt. Galing. Yun, di ba may upuan yan, maganda yung Mm. comfortable, aircon and all. So, Galing. nabasa ko yung buong Rich Dad Poor Dad dyan. So, the first book na nabasa ko about leadership outside of school is kay John Maxwell. Yeah. Niregalo sa akin yun ng friend ko. Nung employee pa ako dun sa first job ko dito sa Metro Manila. Anong title ng book, Ate Jo? Kung natatanda mo pa? 21 Irrefutable Laws of Leadership. 21 Irrefutable Laws of Leadership. So that's the first book ni John Maxwell na nabasa ko. After that, na-addict ako sa books niya. So, ang dami kong biniling libro ni John Maxwell. Ayan. Ang galing. So, yun yung mga learning. Very important ang learning. Yan, tama. Para for the sake of our audiences, no, kasi si John Maxwell talaga is leadership talaga yung forte ng mga books niya, no? Yes. Yan. Ate Jo, kailangan ba pagka magbi-business ka, matalino ka? Ayun. Actually, hindi. Kailangan matapang ka. Kasi very important yung risk-taking and decision-making pagdating sa business. So, pag medyo tayo mag-decide, parang mabagal, and then at the same time, parang lagi tayong hindi sigurado. So, nadidelay yung process, at the same time, we miss out a lot of opportunities. So, very important yung matapang ka, yung malakas ang loob mo, sige, gagawin ko to, regardless of the result. Yan. Yes. So, pag ginawa mo yon, mas magiging successful ka kaysa sa matalino ka. Minsan nga, pag matalino, mahirap kasi very, perfectionist, di ba, pag mga matatalino. Yes. Ayan. In a way, very, very relate ako dyan, no? Kasi ako, like myself, I'm also consider myself as an average guy talaga, no? Tama ba, Ate Jo? Yes. Agree ako dyan. Agree ako na maganda yung marami kang alam as you start, and then as you grow your business habang tumatagal, you specialize. Kasi alam mo na din kung saan ka mas magaling, saan ka mas comfortable, saan yung most of the time, mas malaki ang value na naibibigay mo sa clients. Gano'n ka importante ang mentor? Ayun, tama yan. Community. Yes. So, very important magkaroon ng mentor pag nagsisimula ka pa lang ng business. Kasi yun yung magiging guide mo. So through your journey sa business, very important na may nagga-guide sa'yo. So kahit gaano ka kagaling actually, kung may mentor ka, kung wala kang mentor, mahihirapan ka. May times talaga na naro-roadblock tayo. Yeah. At the same time, pag lagi tayong nagfa-firefighting, hindi natin nakikita yung nakikita ng iba. Yes. So if you have a mentor, somebody can call you out, somebody can remind you na, ito dapat yung path natin, lumilihis ka ng konti, ganon. Dapat yung sinusundan mong path, yun. So, actually, yun yung mas nakatulong sa amin nung nag-start kami. Nice. So, we enrolled in a mentoring session. So, 1 year kami nag-mentoring. So, nakatulong siya na lumaki agad yung business. Galing. Kasi may sinusundan kami na path, and then at the same time, may nagko-coach sa amin. Meron kaming monthly na mentoring session na one-on-one. And then meron kaming mastermind. Wow. So, sobrang laking tulong ng mastermind kasi yung lahat kami magkakaklase, nagkikita every month. Kung hindi man face-to-face, through Zoom, nagkikita kami. Nag-share kami ng journey namin. Saan kami nahirapan, saan kami nadalian, ano yung naging success story namin, ano yung mga naging breakdown namin, yung tawag naming breakdown, yung mga medyo, hindi naman siya failure, yung mga lessons learned. Yeah. So for us kasi walang failure it's only lessons learned. Yes. Yun. So, ang nangyayari kasi pag na-experience na nung isa, nagkamali na siya doon, di natuto na kami, hindi ko pala to gagawin kasi baka mangyari din sa akin yung nangyari sa kanya. Tama. Tapos pag nag-share naman ng wins yung kasama mo, ay, ang ganda ng ginawa niya, so gagayahin namin yun. Ayun, so parang nagkakaroon ka ng maraming mentors. At the same time, nasa-shorten yung experience mo, yung time mo to experience everything. Kasi yung experiences ng iba, nagagamit mo, na-apply mo sa sarili mong business. Tama. So, before we close, Ate Jo, syempre, medyo curious din ako dun sa pagiging president mo ng Rotary. Pwede bang mag-share ka a little bit of that? And how probably it can help our aspiring entrepreneurs with regards to your network? Yun. So, ang pagiging Rotarian ko ay matagal ko ng pangarap. So, dati kasi parang nakikita ko yung mga nasa Rotary, ang saya nila, tapos kung saan sila napupunta, pero hindi ko talaga alam kung anong ginagawa ng Rotary noon.
So, nakikita ko lang silang masaya, nag-e-enjoy. So, hindi ko alam kung bakit. So, sabi ko gusto kong sumali sa grupo na 'yan. Mm. Ayan. So, nung pandemic na time, ang dami kong nakikita post about Rotary, ganyan. Sabi ko gusto kong sumali. Tapos nag-try ako, nag-attempt ako mag-inquire sa isang Rotary Club malapit sa amin, sa Bukidnon. Nung tinanong ko sila kung pwede akong mag-join sa isang meeting nila kasi naka-post sa Facebook page. Tinanong ako kung may nag-invite ba sa akin, sabi ko wala. So, sabi sa akin nung grupo na yon, nung club na yon, by invitation only sila. Yes. So, hindi ako pwedeng basta sumali kasi hindi ako invited. Ayan. Hanggang sa nagkaroon ako ng network sa isang organization naman ng business na Rotarian. So, nung nalaman kong Rotarian siya, nagtanong ako, ano bang ginagawa ng Rotary? Ganun, ganun. So, in-invite niya ako dun sa isang event nila. So, may project sila sa isang school. Sabi niya, punta ka para maintindihan mo yung Rotary. So, yun, sumama ako. Tapos, nag-enjoy naman ako dun sa group nila. Sabi ko, sige, sasali na ako. Ganun. Ayun. Kasi nung time na yun, tumulong sila. Actually, yun yung nagpa-touch sa akin. Kasi, meron silang mga in-sponsor ng mga scholars ng isang school Wow. para maging employees, para maging TESDA accredited at ma-hire sila sa mga PESA zones ng mga Yeah. factory. Ayun. So, in-sponsor 'yon ng Rotary. Kaya natuwa ako, sabi ko, "Ay, gusto kong gawin 'to." Yeah. 'Yun. Tapos bigla akong nakita na isa kong friend na may picture na may hashtag kasi ako na Rotary, gano'n. Sabi niya, "Uy, sis, sasali ka ba ng Rotary?" Gano'n. Sabi ko, "Oo, sasali ako." Sabi niya, "Dito ka na lang sumali sa atin." 'Yun. Sabi ko, "Meron ba?" Sayang ganyan. So, tinayo pala at that time, icha-charter pa lang yung club. So, sabi ko, "Sige, sali na ako diyan." So, doon ako sumali sa Rotary Club of Pasay Libertad. Yun yung naging journey ko para nakasali ako doon. Ang galing naman. So, yun, thank you Ate Jo for sharing all of this, no. I'm sure doon sa mga services na mention mo kanina, maraming nangangailangan yan. Kasi lahat ng Yes. business kailangan yung services mo. Ate Jo, saan ka ba namin makikita? Ano ba yung contact information mo so that people can reach out to you? And ano ba yung mga services na ino-offer mo? Thank you. So, pwede mo kaming ma-search sa JYL Solutions or JYL Business Solutions na Facebook page. And then you can also search our website sa ibang business namin, which is yung innovision.com. And then Innovision 13 na Facebook page also. Ayan. So, since I'm a part of a group of companies, so meron kaming accounting services, meron din kaming audit services, meron tax consulting, and handling ng mga may problema sa BIR, yung may mga letters of authority. Yun. We also have a company, yung Innovation naman is IT. So, naka-focus naman siya sa accounting systems, ERP systems. Ayan. And then, we have also outsourcing. So, pag kailangan mo ng accountant na gusto mo naka-deploy siya talaga sa company mo, dedicated sa'yo, o kaya 3 days, 4 days siya sa'yo. So, we also do that. We cater those needs. Ayan. Yan. So for those naman na gusto magpa-training, ayan, we also have our training. So soon we will be launching our series of accounting and tax trainings. Wow. Dito lang sa maliit na office namin sa BSA Twin Towers. Ayan. So we will be launching this August yung mga weekly trainings namin. Nice, nice. So abangan niyo na lang sa mga Facebook Yan. page. Ate Jo, do you have any current projects or events na pwede mong invite yung ating audiences? Ayun, nako, mabubudol ko kayo. So I'm inviting you to support our projects sa Rotary actually. So meron kaming mga upcoming projects. I will be posting sa aming Rotary Club of Pasay Libertad na Facebook page, and then also sa aking personal account. So I'll be posting yung mga projects namin. So some of you might have extra funds, so you can help us by giving your donations, and if you have time, so please come and join us sa projects namin. So masarap yung pakiramdam na nakakatulong tayo. Yes. You can sponsor scholars if you want to sponsor scholars. Then we also have projects na about tree planting or mangrove planting. So depende kung anong mas comfortable kayo sponsor. Pwede ring lahat. Yan. Just Yun. let me know. Message lang kayo. Okay. Okay, salamat Ate Jo ulit sa oras. Nakasama ka namin sa lahat ng shinare mo. I'm sure maraming mga aspiring entrepreneurs na inspire sa story mo. Despite na naging smooth yung transition mo, pero yung mga advices mo is truly a gem for someone who wanted to start their own business. Kaya yun, I truly honor you and thank you for having you this day. And to conclude, here are the 3 key takeaways in this episode. First one is get a mentor or a coach. So in the case of Ate Jo, no, so isa sa mga nakatulong para mas speed up yung process, mas speed up yung growth ng business niya is meron siyang mentor. Meron siyang coach na kung saan nag-join siya sa mga communities to really establish the business na meron siya ngayon. Number 2 is continuous learning. Sa case ni Ate Jo, no, so tuloy-tuloy lang yung pag-aaral niya. So imagine yung story niya. Naging book lover siya, no?
bookworm. So mahilig siya sa books. So imagine the first book that she finished is the same book na also natapos ko, which is The Rich Dad Poor Dad. Sobrang laki ng impact talaga nitong book na to. So if you want to start doing business, so I would suggest to start reading this book, Rich Dad Poor Dad by Robert Kiyosaki. And number 3 is getting help from professional. So gaya nung sa case ko, no, kasi nung nag-start ako ng business, akala ko kaya kong gawin lahat yun sa taxes ko, sa obligations ko, sa legalities ko. Pero kung tutuusin, ang pinaka-shortcut talaga is consulting professionals. Kasi at the end of the day, yun yung profession nila, dun sila expert. Tayo bilang negosyante, ang goal natin is to really make money for our business. To really focus on your strengths and your skills. And sa case ko, since hindi ko pa siya alam before, ako yung gumawa ng sarili kong tax reports. And yes, natuto tayo. I understood the language, how it works. Pero in the end, nagbayad pa rin ako ng penalty. So if you really want to shortcut your business when it comes to finances, when it comes to legalities, consult a professional. So sa pagsisimula ng business, it is always good to ask for help. Ask for advice, consult, for a coach, kasi yun talaga yung mag-shortcut ng success or yung mag-speed up ng process, ng learning process mo bilang isang negosyante. So, I hope this episode gives you a lot of insight when it comes to legalities and how business world really works. Again, always remember that God loves you. God bless you. See you on my next episode.